Eto muna, unahin na natin 'to, ang pinagkakaguluhan ng mga tao, ng mga artista na ito sa panahon ngayon. Eto ang Labubu! Labubu! 'Di ba? Biglang actually nung isang araw lang ako naging aware about this craze, Labubu na mga merchandise. Pero ano siya, mga ito, mga stuffed toy na maliliit pero may mga malalaki din. Okay, pakinggan natin tong report ng TV Patrol. Mula kay na Vice Ganda at Kin Chu, ilang stars din ang nahuhumaling sa Labubu Charms Napakadami. ng isang toy company. Tulad ni Ann Curtis, nagamit din ang Labubu Charms sa kanyang luxury bags. How do we know? We don't know yet? No. Sa TikTok Okay. post ng makeup artist na si Antea Bueno, cute ang very first blind box opening ni Ann ng kanyang Labubu. My first Labubu! Wait, so you never know what you're gonna get? Pati si Julia Barreto, binigyan ng Labubu charm ni Bueno. It's my favorite color. Talaga. Grabe naman. You think Nag-blind box genuine opening ng din kanilang kay mga Chico reactions? Ito yung gusto ko color. Parang pareha sila ng sinabi. Oh, it's so cute. Hindi rin nagpahuli si Catherine Bernardo na Anyway, yan yung Labubu. pinost Ah. ang Labubu Ano siya, madaming mga artista, as you can see, lots of actresses, hindi ko alam, may mga lalaki din, pero eto, napakadami ang mga Labubu nila at mga anik-anik, sinasabit pala sa bag yan, 'di ba? And as ako kasi semi toy collector din ako, so I understand the wants. There are many aspects of being a collector. Okay? So one of those is gusto mo lang talaga yung produkto, 'di ba? You enjoy the toy, nagagandahan ka, naastigan ka, 'di ba? Ako kasi yung mga kinolekta ko before were Transformers. Although hindi naman ako ganun ka-addict. So there was a time na nagano rin ako ng mga hot toys, 'di ba? Yung mga Marvel na mga hot toys. So you can see, 'di ba? Yan si Thanos andyan. Pero hindi naman siya sobrang lala na yung iba sobrang parang museum na yung bahay sa dami ng toys. Madami akong friends na ganun. And ako kasi parang hindi ko gusto yung sobrang dumadami yung collections mo na nagmumukha ng museum yung kwarto, 'di ba? Kasi para sa akin, let's say naastigan ako kay Thanos, 'di ba? Tapos tinabihan mo siya ng isa pang astig. Parang nawawala na yung kaastigan nung nung piyesa, 'di ba? So parang it just becomes one of the many things inside your room. So para sa akin lang naman 'yon. But of course there are people na talaga namang natutuwa sila na madami talagang nakikita niya na kumpleto yung mga, let's say, Avengers, 'di ba? And in this case, Labubu, and actually obviously wala namang masamang mangolekta. Okay? Walang masamang mangolekta, walang masamang mag-invest, 'di ba? Actually kasi itong mga Labubu na 'to, naging status symbol na 'to dahil sa mga artista na 'to eh. Kita mo si Ann Curtis, parang in ka pag nandito ka. Tapos pamahalan kayo. 'Di ba? Kasi yung isang Labubu, tingnan natin 'to. Puro sold out. 'Di ba magkano 'to? 1,000 at 600 pesos isang keychain lang, 'di ba? Parang anik-anik. Yung mga typical Labubu, 5,000 pesos ang isa, 'di ba? Parang meron na ulit to. Bibili ka ba Bibili ka ba ng 5,000? 5,000 pesos, bibili mo ba to? Pero may mga nakita ko magkano pa yung iba dito. So bumili ka lang ng 20 niyan, 100k na. Okay?
So 100k na 'yon, hindi ka pa makakapuno ng isang cabinet na pang-display. Isang display cabinet ng mga action figures. Meron siguro yung tower, pwede. Pero yung regular size na display cabinet, hindi mo pa mapupuno 'yun. So 1,000,000 siguro ang kailangan mo doon, 'di ba? Para mapuno mo yung, let's say, alam niyo naman siguro kung gaano kalaki yung cabinet, 'di ba? So kasi kung 20, ang liit lang nito, ganito lang 'yan eh. 'Di ba? So isang cabinet, baka mga 2 million pesos ang gagastusin mo para mapuno 'yun ng isang labubo, ng mga labubo. Okay? So 1 million to 2 million siguro. Kung 5,000 ang isa, ha, syempre yung iba mas mahal, 'di ba? And meron pang mga mas malaki. So yung mga mas malaki, sabi nung iba, merong tig 40k na labubu. And it is great kasi nagiging investment din yan eh. And actually hindi ko masasabing guilty, pero nahumaling din ako. Kasi para sa akin, overpriced yan eh. Ganito noong college pala, nung in my mid-20s, nagwo-work na pala ako noon. Kasi artist ako, 'di ba? And nakasama ako dun sa studio na mga artist din ang kasama ko, syempre. And we were all geeks there dun sa studio na 'yon. Mga geeks kami talaga dun. And many of my coworkers were Gundam collectors, ganyan. Yung iba nag-ano pa sila eh, yung Tamiya. Uso pa ba yung Tamiya, 'di ba? Basta may mga pauso sila doon, and kinakagat nila 'yon, yung mga Magic na pati yung mga Yu-Gi-Oh, yung mga cards, bibili sila ng mga ganun. And para sa akin, hindi ko masakyan. Parang ba't ako bibili ng ganyan, ng mahal-mahal, 'di ba? Lalo na yung Gundam at saka yung mga statues dati. At saka yung mga anime na statue, parang ang ganda naman talaga. Pero pag tinanong ko, magkano itong isang to? Sabihin nila, let's say 8K. Para sa akin, sobrang mahal na noon, 8K. Tapos minsan may magdadala, parang 25K daw yung bili niya. Para sa akin, napaka noon. So parang hindi naman ako aabot niyan. Kumbaga, kahit gaano kaganda yan, hindi ko bibili niya. Hindi ako bibili ng laruan na tigta 25K. 'Di ba? Or so I thought. Kasi later on, nung nauso yung hot toys, parang makakahanap ka lang talaga ng katapat mo eh, 'di ba? And some of the things that I have here are around that price range. Yung iba mas mahal pa, 'di ba? And kasi syempre mag-iiba yung economic status mo, mag-iiba yung mga kaya mong gawin, mag-iiba yung pace mo, and like I said kanina, pag nakahanap ka ng katapat na parang may in love ka talaga eh. Parang hindi ka mapakali na hindi mo mabili, hindi mo hawakan, 'di ba? Sa akin kasi yung Optimus Prime na may Jetfire, 'di ba? Parang ganda talaga. Parang na ano ako eh, na-imagine ko na parang hindi ako mapakali. Ganun nangyayari sa akin. Ibig sabihin, ako kasi yung tipo ng collector na gusto ko talaga. Hindi ako katulad ng Funko Pop. Yung iba kasi, hindi naman hindi naman nila gusto talaga yung Funko Pop eh. Pero they know that Funko Pop has value. So bumibili sila nun. Parang ginagawa nilang investment. Which is okay naman kung gusto mong gawin yun. Wala namang masama. Kung may pera ka naman, bakit hindi? 'Di ba? Pero para sa akin kasi, kung kukolekta ko, kailangan gusto ko rin. I'm not gonna collect for that reason only. 'Di ba? And kaya nga may mga may mga purist na collector na parang nabubuwisit sila dun sa mga mayayaman lang, tapos mamamakyaw ng mga items just because uso, 'di ba? Yung mga ganun eh, hindi ka naman talaga fan yan, bakit ka meron? 'Di ba? Porket mayaman ka, ganun. yun lang yung mga kinakagalit nila. So for sure may mga ganun din dito sa Labubu. Pero nakita ko sa Lazada may mga Labubu din eh. So, may mga peke na rin.
Anyway, kung talagang kung collector ka naman kasi, malalaman mo yung peke sa hindi. 'Di ba? And eto, kung isa kang kung may pera ka to spend para i-indulge itong ganitong klaseng mga bisyo, okay lang. Okay, walang problema. Ayan, katulad itong si Ann Curtis, 'di ba? Yaman yan eh. So, she can definitely afford these dolls. Ito, sina Kim Chu, si Vice Ganda, 'di ba? Sobrang yaman ng mga 'yan. Ang isang nakikita ko lang na ano dito na pwedeng maging problema is madaming mga wala dun sa collector mindset. Kasi pag nang-collector ka, kailangan may mindset ka na collector ka, 'di ba? Na alam mo yung value ng bibilin mo, alam mo yung mga details ng bibilin mo, ganyan. Pero kung let's say you are an impressionable college kid o kaya bagong graduate ka, may nagtrabaho ka, 'di ba? Syempre hindi naman ganun dito sa Pilipinas, hindi naman ganun kalaki yung sweldo mo. Let's say nasa call center ka. And then you're gonna see your favorite mga artista, influencers na may mga labubo na ganyan na sa kanila wala lang yan eh. Parang barya lang sa kanila yung mga labubo. Pero sa iyo yung 5,000 pesos malaking bagay yun para sa isang call center agent, 'di ba? So tapos wala ka namang balak mangolekta, gusto mo lang maging kagaya ni Ann Curtis. 'Di ba? Gusto mo lang maging feeling mo social ka kasi may ganun si Vice Ganda tsaka si Kim Chu. Okay, so kung ganun yung magiging rason mo para bumili, tingin ko malulugi ka kasi ang laki ng porsyento nun sa sweldo mo kumpara sa kanila, 'di ba? So I just want to say that just by getting these labubu stuff, okay lang bumili kung talagang gustong-gusto mo. Pero kung makikiuso ka lang and you would think na just because nagkalabubo ka, parang ano ka na, parang pwede na kayong maging friends ni Ann Curtis. O, pwede ka nang humanay sa kanya at magkasing social na kayo. Hindi totoo yun. Ipunin mo na lang yung pera mo, 'di ba? Unless magiging you would know the value, 'di ba? Pero nilalagay kasi sa sa mga bags kasi trinket toy pala itong labubu na ito. So 'yun. Kung wala kang pera, don't live beyond your means. 'Di ba? Yung labubu na 'yan, that trend will die bilang ka siguro mga 3 weeks from now. Wala nang naglalabubo na yan. Kaya lang sila bumibili kasi natutuwa sila at nagba-viral sila. Okay? Itong mga artista na to, yung mga influencers na yan, dahil sa labubo trend, madami ang nag-click sa kanilang mga posts. Dahil dumami ang click sa kanilang mga post, nakita ng mga advertisers ng mga kumpanya na uy, sikat sa Vice Ganda, sikat si ganito, si Ann Curtis, 'di ba? Kasi buhay yung social media nila, 'di ba? And let's say gumastos ng 1 million si Ann Curtis dun sa mga labubu, o kaya si Marian Rivera, 'di ba? Isang endorsement deal lang nila para pag nakita ng mga kumpanya na okay tong si 'di ba? Kumbaga parang bawin niya na ulit yung mga ginastos niya dun sa labubu, 'di ba? Tapos may labubu collection pa sila. Tapos yung labubu collection na nag-accumulate ng price. One thing worth saying then is madaming mga kolektor ang nalugi na rin, 'di ba? Kasi madami namang labubu 'di ba? Madaming pieces yung mga yung mga toys. Let's say basta they will make 5,000 ganyan. So magiging rare, mamahal lang 'yan pag naging rare na, 'di ba? So
nung pandemic, ang daming nagbenta ng mga hot toys nila. Yung iba mga 25k, makikita mo 16k lang binebenta, ganun kasi walang pera yung mga tao eh. So, may madaming nalulugi. Yung iba nga dahil nagbebenta sila ng mga hot toys nila kasi wala nang space. May gusto, kumbaga addict lang talaga. So, ang gagawin niya, inebenta niya yung mga hindi niya gusto para to create space dun sa bahay niya. Tapos, since wala namang masyadong naghahanap ng piece na yun kasi lahat ng kolektor meron ng ganun na interesado eh. So ngayon, bagsak presyo siya. So let's say 10k niya binili, bebenta niya ng 8,000. Ilugi siya. Diba? So sa halip na nagkolekta ka, parang tumaas yung value later on eh. Tapos lugi. So ganun. So kung mangongolekta ka, know your limits. Ako kasi tumigil na rin ako kasi feeling ko medyo una na ako dun sa space, wala na akong masyadong paglagyan. And yun nga, ayoko ng sobrang dami kasi ayoko magmukhang museum yung lugar. Okay? So, yan. Labubu at your own risk. Kung gusto mo, bahala kang gawin ng gusto mo sa pera mo. But just know that there are plenty of other ways to spend your money, and a lot of them are far more productive than collecting stuffed toys that you don't really need or you just want dahil uso, dahil nakita mong meron yung isang artista. Okay, so be smart about your finances. Okay, so yun lang.